Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang kontinente ng Africa na kilala sa pagiging pinakamatanda sa ating planeta ay nagtatago pa rin ng mga bagay-bagay na kamakailan lamang nagpakita? Kaya mula sa punong itinuturing na Tree of Life hanggang sa taong nahaluan ng lahi ng hayop, ay ito ang 10 pinakakakaibang bagay na natuklasan sa Africa. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Baobab Tree. Ang pinakaunang bagay mula sa Africa na pag-uusapan natin sa bidyong ito ay ang kakaiba ngunit sadyang mahalagang puno na ito na kung tawagin ay Baobab Tree, na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay 200 milyong taon na raw naninirahan sa ating mundo. Kung kaya't nakasabayan pang araw ng lahi ng puno na itong manirahan sa ating planeta ang mga dinosaurs noong unang panahon. Kung mabibisita ka sa Africa ay madalas mong makikita ang mga Baobab Tree na dapat mong malaman ay libo-libong taon na ang edad, kung saan ang pinakamatanda sa kanila ay matatagpuan sa bansang Zimbabwe na sinasabing 2,450 years old nang nakatayo sa lugar, na talaga namang nagpapakita kung gaano katanda ang kayang abutin ng bawat isa sa mga nakamamanghang punong ito. Hindi lamang kilala ang mga Baobab Tree sa kanilang kakayanang umabot sa lampas libo-libong edad, kundi pati na rin sa mga kaya nilang ibigay sa mga tao, dulot na magmula sa kanilang ugat hanggang sa kanilang mga dahon ay pwede nang makatulong sa lahat ng tao, kung saan habang ang dahon nila ay pwede nilang kainin. Ang prutas naman ng punong ito ay merong 6 na beses na mas mataas na vitamin C kumpara sa mga orange, kung kaya't isang prutas daw mula rito ay sapat na para mabigyan ng wastong sustansya ang pangangatawan ng isang tao sa loob ng ilang linggo. Nagpapakita lamang kung gaano kataas ang bitaminang pwede nating makuha mula rito. Ang kahoy naman ng Baobab Tree ay pwedeng mapagkuhanan ng fiber na pwedeng gawing tela o lubid na hindi may tatingging labis na kailangan ng mga tao sa kanilang pamumuhay, habang ang kanilang buto naman ay pwedeng gawing mantika ng mga tao para gamitin sa pagluluto, na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang tulong ng puno na ito para sa mga residenteng naninirahan malapit kung saan ito tumutubo. Number 9, Misteryosong Bato. Taong 1990 nadiskubre ng minerong si Angelo Pittoni ang isang misteryosong bato sa teritoryo ng bansang Sierra Leone na talaga namang gumulat sa mga eksperto sa kadila ng ang batong kanyang natagpuan ay merong bughaw na kulay na kagaya sa ating kalangitan, na matapos imbestigahan ay napag-alamang nabuo dahil sa komposisyon nito na binubuo ng oxygen at iba pang gas na nagbibigay sa bato ng kakaiba ngunit magandang itsura nito. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nagmula ang batong ito noong bumagsak sa ating planeta ang isang bulalakaw. Humigit kumulang 18,000 taon na ang nakararaan, kung saan dahil sa maliit nitong sukat ay hindi matukoy ng mga eksperto kung anong proseso ang pinagdaanan ng batong ito para siya ay mabuo, na hanggang ngayon ay nananatili pa rin isang malaking misteryo sa isipan ng kahit na sino, lalo na't wala pang natutuklasan ng mga eksperto na kagaya ng batong ito. Number 8, Gubat ng Bato. Alam mo ba na sa bansang Madagascar na kilala sa pagkakaroon ng magandang kapaligiran ay meron kang pwedeng mapuntahang isang kagubatan na kaysa binubuo ng mga puno at halaman ay mga matataas na bato ang makikita mong tila ba nakatanim rito? Ang lugar na ito ay ang tinatawag na Chingy Rock Forest na sinasabing nagsimulang mabuo milyong-milyong taon nang nakararaan, na siyang naging dahilan para ang karamihan daw sa mga bato sa lugar ay umabot na sa taas na 70 metro, na nagdudulot para mistulang puno ang mga ito kung titignan mula sa malayo. Ang matarik at matalim na mga bato sa lugar na ito ay nagsisilbing proteksyon ng mga hayop na dito lamang nakatira, na siyang naging dahilan para bisitahin ito ng mga turista. Pero ang tunay na rason kung bakit maraming mga tao ang dumarayo sa lugar na ito ay dahil sa mga kwento-kwentong nagsasabi na may ginto at mamahaling mga mineral na nakalagay sa mabatong lugar na ito na naghihintay lamang daw madiskubre ng mga tao. Number 7, Dendrolite. Ang tinatawag na Dendrolite ay ang isa sa pinakakakaiba sa lahat ng imaheng nakaukit sa kahit na ng strukturang ginawa ng mga tiga-sinaunang Ehipto sa kasaysayan ng mundo. Sa kadila ng ang imaheng ito na makikitang nakaukit sa isang jade pillar sa loob ng templo ng Hathor sa syudad ng Kena sa bansang Ehipto ay posibleng maging patunay raw
na sadyang advance na ang teknolohiya ng mga sinaunang Egyptian sa kadila ng sa unang tingin ay aakalain mong isa itong flashlight, lalo na't makikita na tila ba mayroong liwanag na nagmumula sa isang bagay na mayroong hugis na parang isang lotus flower, mayroong nakakabit na tila ba isang wire, na hindi may tatangging dapat sa kasalukuyan lamang natin matatagpuan, kung kaya't posible raw na maging patunay ito na maaaring advance na talaga ang sinaunang sibilisasyon ng mga Egyptian noon, o di kaya'y mayroong time traveler na bumisita noong unang panahon na nagbigay sa kanila ng kaalaman para gumawa ng mga kagamitan mula sa kasalukuyan. Pero ang pinakakapani-paniwalang paliwanag daw tungkol sa Denderalite ayon sa mga eksperto ay ang posibilidad na patungkol lamang ito sa kanilang Diyos na si Ra, na sinasamba ng mga taga-Egypt sapagkat siya ang Diyos ng araw na pinaniniwalaan nilang nagbibigay sa kanila ng liwanag na siyang naging dahilan para mapagkamalan ang imahe bilang isang flashlight. Number 6. The Crazy Beast. Bumalik naman tayo sa kalupaan ng bansang Madagascar kung saan nadiskubre ng mga eksperto ang isang kakaibang bangkay ng sinaunang nilalang. Sa sobrang kakaiba at hindi inaasahan ay binigyan nila ng bansag na Crazy Beast at ito ay ang tinatawag na Adalatrium buoy. Naunang nadiskubre noong 1999 na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay napag-alaman nilang nanirahan noong late Cretaceous period. Lampas 66 na milyong taon nang nakararaan kung saan mula sa bungo nito ay napag-alaman nilang isang normal ang hayop na mayroong kakaibang bunganga na hindi pa nakikita sa kahit na anong nilalang sa kasaysayan. Ang kaibahan ng hayop ay mas lalong napatunayan noong 2010 matapos may bagong madiskubre ang mga ekspertong bangkay ng nilalang na ito, na naging dahilan para makita na nila kung gaano na lamang kalaki ang pangangatawan nito na sinasabing kasing sukat lamang daw ng isang badger. Naayon sa kanilang pag-iimbestiga ay nanirahan ng hayop na ito sa pamamagitan ng pag-ukay at pagtatago sa lupa, na siyang nagsilbing proteksyon nila sa mga mababangis na hayop na kasabayan nilang nanirahan noong unang panahon. Number 5. Hexagonal Diamonds. Noong tumamang isang bulilakaw sa Africa halos 3 bilyong taon na ang nakararaan, hindi lamang isang dambuhalang crater o butas sa lupa ang naidulot nito, kundi pati na rin ang pagkalat ng kakaibang mga diamond na ito na talaga namang pinagkaguluhan ng mga tao at kahit pa ng mga eksperto sa kadahilan ng ang mga diamanting natuklasan nila sa lugar ay merong 6 na sulok na siyang naging dahilan para magkaroon sila ng hugis na hexagon na noong 2018 lamang napatunayan na hindi raw posibleng mabuo sa loob ng ating planeta, kung kaya't natukoy na nagmula ang mga diamanting ito sa mineral ng isang dwarf planet noong mga panahong hindi pa nagagawa ang ating planeta, kung saan matapos masira ang dwarf planet na ito ay nagkalat sa kalawakan ng kanyang mga pyesa na kalaunan ay bumagsak sa ating planeta. Dahil sa pagkalat ng mga kakaiba at sadyang sinaunang diamanting ito ay maaari raw nating mapag-aralan ang kalagayan ng ating kalawakan kahit noong mga panahong hindi pa nagagawa ang ating planeta, na posible ring makatulong para malaman na natin kung paano nga ba nagsimula ang ating kalawakan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin malaman-laman. Number 4. The Skeleton Coast. Dumako naman tayo sa Atlantic coastline ng bansang Namibia, kung saan matatagpuan ang lugar na ito na ang tawagin ng mga tao ay Skeleton Coast, nakilala sa pagiging isa sa pinaka hindi pwedeng maging tirahan sa buong mundo sa kadila ng sobrang tuyot ng lugar na ito, na hindi mo makikitaan ng kahit na anong buhay, mapapuno man o halaman. Ang tanging makikita mo lamang sa lugar na ito ay ang mga nasirang barko, buto ng mga balyena at iba pang mga kalansay ng nilalang mula sa ating karagatan, na siyang nagbigay dito ng kanyang pangalan. Dahil sa katuyuan ng lugar na ito ay paniguradong mamamatay raw ang kahit na anong nilalang mula sa ating karagatan na minalas na inanod dito, kung kaya't taon-taon ay daan-daang mga seals ang namamatay daw dito, kung saan ang kanilang mga bangkay ay agad nagiging kalansay matapos kainin ng mga hyenas, nakabilang sa mga nilalang na pinipiling manirahan dito. Number 3. Nubian Stone Tablets. Sa Nile Valley sa bansang northeast ng syudad ng Khartoum, na kapitolyo ng bansang Sudan, ay nadiskubre ng mga eksperto ang ilang stone tablets na posibleng magpakita raw ng ating nakaraan,
sa kadila ng ang lugar kung saan nadiskubre ang mga batong ito ay pinaniniwala ang dating kinatatayuan ng Kingdom of Kush na nasira at bumagsak noong 300 CE o lampas 1,700 taon nang nakararaan. Matapos i-translate ang mga kasulatang nakapaloob sa mga stone tablets na ito, ay natuklasan na nakasulat dito ang mga kultura at tradisyong ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Pero dahil ang lengguwaheng ginamit ng mga kasulatan sa stone tablets na ito, ang isa sa pinakamatandang lengguwahe sa buong mundo, ay kasalukuyang hindi pa ito tuluyang nasasalin o natatranslate ng mga eksperto. Number 2, sinaunang cave arts. Kung mabibisita ka sa mga kuweba sa Africa, ay mataas ang posibilidad na makita at makasalubong mo ang nakamamanghang sining na ito. Nasa pamamagitan ng mga imahe ay nagpapakita kung paano nanirahan ng mga tao lampas 15,000 taon nang nakararaan, kung saan ang mga sining na kanilang iginuwit sa mga pader ng kuweba ay nagpapakita raw ng kanilang pamamaraan ng pangangaso at pamumuhay na hindi may tatangging labis na naiiba sa paraan natin sa kasalukuyang panahon. Kasama sa mga imaheng nakaukit sa mga pader ng kuweba ang mga armas ng sinaunang tao at pati na rin ang mga nilalang na dating nanirahan sa mundo na sinasabing labis daw na nakatulong sa pag-aaral ng mga eksperto para maintindihan natin ang nakaraan ng ating planeta kahit na kasalukuyang imposible na natin itong makita o mabalik pa. Kung kaya't ang mga naiwang sining na ito ng ating mga ninuno ang isa sa paraan kung paano natin malalaman ang kalagayan ng ating planeta noong unang panahon. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawang ito kung saan makikita ang mga burol sa bansang Zimbabwe na mula sa litrato ay makikitang nagtatago ng isang malaking sekreto kung saan ayon din sa mga kwento ng mga residente ng lugar ay meron daw naninirahang mga higante dito noon na posibleng kasalukuyang nagtatago o nagpapahinga lamang at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muling kumilos at bumangon. Number 1, Dogmen. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang bawat bansa sa ating planeta ay mayroong mga kwento-kwento patungkol sa mga nilalang na kasalukuyang pinagdedebatihan kung totoo at tunay nga ba, kung saan kabilang sa mga nilalang na ito ang tinatawag na mga hybrids na kilala sa pagiging isang tao na tila ba nahaluan ng lahi ng ibang mga hayop kagaya ng lobo, kabayo at iba pa. At ang isang araw sa maaaring maging patunay na totoo sila ay ang nakuha ng video na ito mula sa Africa kung saan makikita ang isang nilalang na kung tawagin ng mga residente ng lugar ay dogmen. Dulot na kahit pa merong mga pangangatawan ng mga ito na kagaya sa mga tao ay kumikilos at umaasta raw sila na parang mga hyena, kung kaya't kapansin-pansin na kung maglakad sila ay parang mga aso na hindi raw magawang lapitan ng ibang mga tao sa kadila ng nangahabol at umaatake ang mga ito, na siyang naging dahilan din para walang malinaw na video at litratong nagpapakita sa nilalang na ito, kung kaya't hindi pa rin tuluyang nabibigyang linaw kung tunay nga ba sila o gawa-gawa lamang ng mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin na dahil ang kontinente ng Africa ang pinakamatanda sa ating planeta, ay ito rin ang may pinakamayamang kasaysayan sa lahat. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito mula sa Africa ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.